Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Buwisit ka, at least alam ko kung anong kakaiba sa kanya. Ikaw nga hindi mo alam kung saan. Siya kakaiba, sagot mo Cheo. Dahil sa lakas ng footwork niya, sabi ni Yun Xiao, ibig bang sabihin wala ni isang makakatama? Sa kanya, syempre hindi, single ni Cheo, kailangan lang natin i-lock ang space. Pero sa parehong rank, malamang wala talagang makakatama sa kanya. Ang martial arts duel na to ay laging panalo niya o kaya tabla. Napatigil si Yun Xiao sa pag-iisip. Si Wu Docheng ay sobrang misteryoso. Hindi lang basta footwork ang problema, para bang may tinatago pa siyang mas malalim na sikreto. Bigla, isang nakakatindig balahibong sigaw ang umalangaw-ngaw. Tinamaan si Bailey Fu sa dibdib. Nang kamao ni Wu Docheng, nagsuka siya ng dugo at tumilapon pa atros. Ano? Nagulat ang lahat, namilog ang mga mata. Old Dragon, tanong ni Yun Xiao, nakita mo ba kung anong ginawa niya? Ako pa, nakikipag-usap ako sa'yo kaya wala akong nakita. Ikaw nga gumagamit ng power ng moon pupil mula kanina pero wala ka rin nakita. Ang daldal ko kasi, nakakainis. Inis na sagot ni Yun Xiao. Elder Muyo, nakita mo ba kung paano umatake si Wu Docheng? Si Mujia, gamit ang kanyang wondrous spiritual eyes, ay nakatutok lang at hindi nagpa-distract. Pagkatapos mag-isip, sabi niya, wala naman akong nakitang kakaiba. Basta lang siya, sumuntok diretso sa dibdib ni Bailey Fu. Pero dahil sobrang ordinaryo, doon ako nagtataka. That punch looked normal, pero hindi talaga normal yun. Dapat sobrang hinasa ang kamaong. Yun para maging ganyan ka-ordinaryo, sabi ni Muzuang. Sabay na nagulat sina Yun Xiao at Cheo. Halos sabay silang sumigaw, True Dragon Avatar. Ang True Dragon Avatar ay kombinasyon ng strength, attack, defense, at speed. Malamang, ginamit niya ang isang attack na halos katumbas ng mga batas mismo ng Dao, seryosong sabi ni Cheo. Kung kaya niyang hawakan ang attack at speed ng True Dragon Avatar, ibig sabihin invincible siya sa kaparehong level. Paano yung dalawa pa? Tanong ni Yun Xiao. Hindi niya yun kaya. Kita mo nga nagsisimula na siyang damyugo. Ang strength at defense niya. Basurang klase, nakangising sagot ni Cheo. Sok, hindi pwedeng pakawalan to. Hulihin natin siya at i-refine. Kailangan kong sapilitang kunin ang pinagmumulan ng dalawang Dharmakaya powers na kulang sa kanya. Kung yun lang ang kaya niya, wala tayong dapat katakutan. Pero ang pinagtataka ko, pwede rin ba ang tao na mag-cultivate ng True Dragon Dharmakaya? Tanong ni Yun Xiao. Natahimik si Cheo. Kung comprehension lang ng Dao rules, dapat posible. Pero kung walang katawan ng dragon, napakahirap. Kaya nga misteryoso. Malamang may kinalaman siya sa Dragon Clan. Kahit ano pa, mas mabuti na hulihin na lang muna natin siya. Matagal ng paikot-ikot si Wu Docheng bago niya nahanap ang tiyempo. Isang ordinaryo at hindi kapansin-pansing suntok, pero iyon ang nagdesisyon ng laban. Nang tamaan si Bailey Fu, ramdam niya na tumama iyon sa pinakamaselang punto ng kanyang chi circulation. Buong katawan niya bumigay, vital chi niya naputol, at lahat ng acupoints niya nasira. Nang inag ang puso niya, hindi niya alam kung sinadya ba iyon at saktong kalkulado, o isa lang bang aksidente. Pero sobrang baba ng tsansang aksidente lang ito. Ngayon, wala na siyang oras mag-isip. Mas mahina na siya ng kalahating realm, sugatan pa. Lalo lang lumala ang sitwasyon. Haha, sinong nagsabi sa'yo na habulin mo ako? Tingnan mo kung paano kita papatayin. Tumalon si Wu Docheng at nagbitaw ng flying kick. Mabilis na tinakpan ni Bailey Fu ang katawan gamit ang mga braso. Bumagsak ang sipa sa kanya. At narinig niya ang tunog ng mga buto na nabasag. Paulit-ulit siyang umatras, at sa bawat tapak, ay nabibitak ang lupa. Ganon kabigat ang lakas. Muling samuka ng dugo si Bailey Fu. Hindi na siya tinigilan ni Wu Docheng. Sunod-sunod na kamao ang bumagsak sa kanya, walang pattern, puro bagbog hanggang tuloy-tuloy siyang nagdurugo. Tahimik lang na nakamasid si Yun Xiao. Totoo ngang walang pattern ang mga kamao, pero sa momentong ngayon ni Wu Docheng, wala nang makakahinto sa kanya. Malinaw na panalo siya, dahil sa agwat ng cultivation realm. Stop fighting. We admit defeat. Sigaw ng sect master ng Holy Wind Sect.
Nagmumura ng galit at pagkadismaya ang mukha ni Bailey Fu habang nakatitig kay Wu Docheng. Ano, hindi ka pa rin kumbinsido? Gusto mo dagdagan ko pa? Tinaas ni Wu Docheng ang kamao, handa nang muling sumuntok, pero bigla siyang hindi makagalaw dahil may invisible force na pumihil. Alam niyang iyon ay mula sa tatlo ng natural. Moat Ocean, Li Yunxiao from Dragon's Tooth Villa wins, malamig na sabi ni Qin Fei. Huminga ng malakas si Wu Docheng, pinunasan ang alikabok sa damit, at sumigaw, ako si Li Yunxiao. Tandaan niyo to, sinong magtatangka na sumuwi, dudurugin ko hanggang magpasakop. Boo! Sabay-sabay na sigaw ng panlilibak at paghamak ang bomb-alot sa paligid. Anong tanga yun? Halos mamatay na nga kanina tapos ngayon nagyayabang. Pati pangalan ni Lord Cloudsky ginagamit niya. Talagang naghahanap ng kamatayan. May utang na loob tayo kay Young Master Yunxiao. Bakit hindi tayo magtulungan at turuan ng leksyon itong hanggal kapag siya na ang umakyat? Magandang ideya yan. Biglang napuno ng killing intent ang kalangitan. Daan-daang malamig at matutulis na titig ang nakatutok kay Wu Docheng. Kahit na pick 7 stars martial emperor siya, parang bundok. Ang bigat ng aura ng lahat. Bigla nagbago ang mukha niya. Parang sobra naman kayong lahat sa pagbibigay galang sa Dragon's Tooth Villa, may umubo mula sa worship ng Dragon Tooth. Lahat agad nakilala kung sino yun at umatras. Nawala ang momentum ng crowd, at nakatakas si Wu Docheng pabalik sa worship. Si Zhu Tianhan, hindi ko akalain na paprotektahan pa niya ang impostor na yan, sabi ni Mo Zuang. Ibubunyag ko ang totoong pagkatao ng taong iyon sa finals, sagot ni Yunxiao. Hindi siya, simpleng tao. Tama, hindi lang footwork ang dahilan kung bakit siya pinapansin ni Zhu Tianhan. Dapat, mag-ingat ka. Sana makalaban niya sina Jing Qi at Ao Waxan sa finals. Mas magiging interesante. Master, pwede na nating ipagpaliban ang plano laban kay Jing Qi, sabi ni Yunxiao. Mas makabubuti na nandito siya. Mas maraming experts, mas magulo, mas maraming pagkakataon, dagdag niya. Matapos ang laban kay Wu Docheng, naging payapa ang iba pang mga laban. 19 na powerhouses ang napili papasok sa top 20. Sa final selection, 10 ang pipiliin mula sa kanila, tapos 2 pa mula sa natitirang 9. 12 lahat ang makakapasok sa finals. Para maging patas, muling pinasala sila sa draw. Lots. May nagreklamo, pero tanggap na rin ng karamihan. Nagsimula ang mga laban, at unti-unti, nabuo ang top 12. Tahimik ang paligid ng Lofo Island. Lahat nakatingin kay Yunxiao na may halong paghanga at pagdududa. Big Brother, tawag ni Xiao Hong, halatang kinakabahan. Ngumiti si Yunxiao. Xiao Hong, ang liit mo pa. Nag-alala talaga ako noong nahuli ka ng masasamang tao. Naalala pa pala ako ni Big Brother. Ang saya-saya ko. Namula ang mukha ni Xiao Hong. Nagulat ang lahat. Magkakilala pala silang dalawa. Nakatingala si Yunxiao. Seryosong sinabi, Brother Docheng, matapos kitang sampelan sa Yongxiang City, kamusta na ang namaga mong mukha? Nagsasabi ka ng kalokohan. Nagpanteng ang tainga ni Wu Docheng. Ako si Li Yunxiao. Ha, tinawag lang kitang Brother Docheng. Bakit alam mong Wu ang apelyido mo? Sagot ni Yunxiao. Napatigil si Wu Docheng sandali, pero agad din siyang sumimangot. Huwag kang magpatalas talino. Ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas mamaya. I'm looking forward to it, malamig ng ngiti ni Yunxiao. Huwag kang mag-alala Big Brother, sabi ni Xiao Hong, ako na ang babanat sa kanya. Nagpanggap pa siyang ikaw. Tinitigan siya ni Wu Docheng at ngumisi. Hehe, ang ganda ng pagka-develop mo, little girl. Big Brother na lang ang mag-check sa iyo mamaya. Hindi naintindihan ni Xiao Hong. Ayoko ng check-up, maayos naman ako. Hahaha, nag-ingay ang paligid, may halong tawa, hiyaw, at mga sipol. Tumawa rin si Wu Docheng. Kay gandang dalaga, kay gandang katawan, hahaha, kumislap, ang mata niya, pero nakatutok sa kanya si Yunxiao. Nakita niya agad ang matalim na tingin at biglang kinutuban. Fear body, baka natuklasan niya ang totoong sikreto. Talagang wala kang hiya. Xiao Hong, malamig na saway ni Cheng Qingxi. Sasamahan kitang bugbugin ang hayop na yan mamaya.
Aba mahusay, inis na sagot ni Wu Dacheng, akala mo ba angat ka dahil may thunderclap? Treasured body ka, to be honest, mas bagay kang tagapagdala ng sapatos ko. Nang inig ang katawan ni Cheng Qingxi na puno ng takot ang kanyang mga mata at agad itong napalitan ng walang hanggang killing intent. Thunderclap treasured body. Napakunot si Yun Xiao, alam niyang ito ang tawag sa banal na katawan ng Fuyao Palace, ngunit wala siyang mahagilap na detalye sa alaala niya. Sa titig na puno ng pamatay na galit ni Cheng Qingxi, mukhang tama si Wu Dacheng, pero paano niya nalaman? Hindi naman pwedeng nakita niya agad sa isang tingin, lalong nabahala si Yun Xiao. Ang iba pang mga tao ay napakurap din sa gulat at nagsimulang mag-isip. Ang Fuyao Palace ng Thousand Leaves Island ay may napakataas na katayuan sa mga reclusive families at ang sacred body na minana sa bawat henerasyon ay lalo pang nakakangganyo, ngunit walang nakakaalam ng detalye at ayaw din nilang mailantad ng Peking Yun Xiao. Mayabang na sabi ni Wu Dacheng, ano, papatayin mo ako? Hindi ka karapat dapat. Ganoon ba? Malamig na tugon ni Cheng Qingxi, sana nga mangyari ayon sa nais mo. Hindi ito pinansin ni Wu Dacheng, kumpiyansa ang mukha at nakangisi. Palihim na nabigla rin si Qin Fei, pero hindi nagbago ang ekspresyon. Kinuha niya ang isang kaong bakal at hinawakan. May 19 na mga card, tanging ang numerong 0 ay kakaiba at direktang ongat ang may hawak. Ang natitirang bilang 1 hanggang 9 ay maglalaban sa martial arts. Pinitik niya ang metal box at isang sinag ang kumalat sa langit. 19 na metal plates ang lumipad palabas at nagkahiwa-hiwalay na parang paputok. Naging 19 na agos ng liwanag. Napakaganda. Paglabas ng mga agos ng liwanag, kumislap ang luntiang liwanag na una si Yun Xiao, agad na kumilos, nag-teleport at inabot ang isa sa mga card. Biglang tumama ang maputlang puting palad sa kanyang bisig at parang may 1,000 kilo na dumagan. Agad na bumagsak ang braso niya at nawala sa direksyon. Kumislap ang may-ari ng kamay mas mabilis ng kaunti kay Yun Xiao at nasunggaban ang card. Ang lakas ng aking Panginoon, kaya akin na dapat ang card na ito. Nasingkit ang mga mata ni Yun Xiao at inabot si Jing Qi. Parang kumakapit ang 5 daliri niya sa kanang balikat ni Jing Qi at bahagyang nakaipit. Para siyang humahawak ng matigas na kahoy, walang elastisidad ang balat, kaya pala tinatawag siyang patay na zombie. Humigpit ang hawak ni Yun Xiao at hinayla ng madiin. 3 pulgada na lang ang kamay ni Jing Qi mula sa iron medal, ngunit nahila ito palayo ni Yun Xiao. Umungol si Jing Qi at hindi lumingon, bahagyang umindayog ang katawan at sumipa paatros. Lumilikha ng arko ng liwanag. Si Yun Xiao naman ay nag-urong ng katawan at magaan na tumalon sa hangin, parang langay-langayan. Sinundan niya ang arko ng sipagam-ulong sa ere at ang kanang kamay na nakahawak sa kaliwang balikat ni Jing Qi ay naging palad at dumampot pababa pagkapisil niya sa katawan ni Jing Qi. Ginamit niya ang puwersa para mag-teleport palayo. Hindi kailanman ako nagbigay daan sa peras, malamig na senggal ni Jing Qi. Kumikislap ang berdeng liwanag sa kanyang mga mata at kumuyam ang mga daliri sa hangin. Umiwarp ang espasyo sa harap niya, nahatak ang metal token sa isang spatial stream at naglaho. Katatapos lang mag-teleport ni Yun Xiao pero wala siyang nasunggaban, napakatuso. Maliit lang ang ginamit na space distortion ni Jing Qi, kaya gagalaw lang ang iron medal sa himpapawid sa itaas ng isla at hindi masyadong lalayo. Akin ang single 0 na ito. Biglang umalangaw ang kakaibang tawa, nakangiti si Wu Dacheng at kumikislap ang mga mata habang sinusuyod ang kawalan. Isang hakbang lang at di kapani-paniwalang lumitaw siya sa layo na 100 talampakan at iniunat ang kamay sa kawalan. Parang cotton candy na naunat ang espasyo at may lumabas na metal plate sa pagitan ng kanyang mga daliri sa loob ng ward. Punong-puno ng tuwa ang mukha niya. Salamat sa pagpaparaya. Salamat sa pagpaparaya. Gusto mong kunin ang 0? Panaginip lang, dapat kapareho mo ang numero ko. Umalangaw ang malamig na boses ni Cheng Qingxi. Bumuo siya ng handsil at agad na lumitaw ang rule force sa paligid, minor teleportation technique. Pinitik niya ang daliri at ang pinakamalapit na lumilipad na iron plate ay biglang naglaho at napalitan ng nasa loob ng wizardry barrier sa dulo ng mga daliri ni Wu Dacheng.
Biglang nagbago ang mukha ni Wu Docheng na wala ang puwersa ng ward sa palad at nahulog. Ang iron plate binaligtad niya ang kamay at nakita ang numero 7. Ang 0 ay naitulak palayo at bumulusok sa langit. Sabay na kumislap sina Yun Xiao at Jing Qi at hinabol ang number plate. Mahinang tumawa si Cheng Qingxi ngunit naglalagablab ang mga mata, maghintay ka sa kamatayan mo, naglaho rin siya at sa isang kisap mata nasa kamay na niya ang isa pang metal plate na may numerong 7. Tinitigan niya si Wu Docheng na parang nagbabadya ng kaparusahan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Wu Docheng at ngumisi, kung 7 ka ba hindi ba? Pwedeng magpalit ang young master na ito. Tumama ang titig niya sa pinakamalapit na cultivator, isang hakbang lang at agad siyang nasa tabi nito. Sinunggaban ang iron plate at ipinalit ang kanyang number 7 sa kamay ng kalaban. Parang ulap at dumadaloy na tubig ang buong galaw na ganap na parang saglit lang. Saka lang nakareact ang tao matapos ang ilang hininga. Tiningnan niya ang hawak niyang numero at saka si Cheng Qingxi nanlumo ang mukha. Peke kang Li Yun Xiao, galit na sigaw ni Cheng Qingxi, wala ka bang hiya? Masinop lang ako, tawa ni Wu Docheng, may plano ka, may hagdan naman ako. Mauuwi ka rin sa kamay ko, malamig na tugon ni Cheng Qingxi. Kung aagawin pa niya ang isa pang numero, kayang agawin at ipagpalit ni Wu Docheng kaya. Wala ring saysay, umupo na lang siya ng padapa at hindi na siya pinansin. Ang martial artist na ninakawan ng number plate ay si Zhao Ritian, isa rin siyang 8 stars. Martial Emperor at may malaking tayensa sanang pumasok sa top 12. Ngunit dahil si Cheng Qingxi ang makakatapat niya, naglaho ang pag-asa, umaalimpuyo ang galit sa ulo niya. Hinugot niya ang espada at hamarang kay Wu Docheng, ako si Zhao Ritian. Hindi kumbinsido, isauli mo ang number plate ko. Boom! Bumagsak ang sword chi at nag-iwan ng bitik na mga 3 metro ang lalim at napakahaba sa lupa. Napakatibay ng lupain ng Lofo Island, kung sa ibang isla na ito halos kalahati ng isla ang guguho. Handa na si Wu Docheng mula pa kanina. Umiwas siya sa gilid at nakaiwas sa espada mula sa distansya. Maputlang mapotla si Zhao Ritian at naglalagablab ang mga mata habang humahabol, parang nababaliw. Hindi naman natatakot si Wu Docheng pero naiinis na siya sa walang tigil na habulan. Sumigaw siya, baboy, kung ayaw mong sumagupa sa baliw na babaeng iyon, kumuha ka na lang ng number plate ng iba. Napaalala nito si Zhao Ritian, alam niyang hindi niya mahahabol si Wu Docheng, mas mabuting mang-agaw na lang. Agad niyang tiningnan ang mas mahihinang martial artists. Nabulabog ang lahat at nagsiurat. May isang cultivator lang na mga sandaang talampakan ang layo ang nakatayo pa rin, kalmado na parang walang takot. Sinuyod ni Zhao Ritian ang divine consciousness at natuwa ang martial artist na iyon ay 4-star. Martial Emperor lang kaya siguradong makukuha. Itinutok niya ang mahabang espada sa lalamunan ng lalaki at pinahinto ng 3 pulgada. Kung ayaw mong mamatay, ipagpalit mo ang number plate mo sa akin. Ngumiti ang lalaki ng mapait at agad inilabas ang kanyang number plate, number 3 ito. Ang isa pang number 3 ay kay Ao Woxen, kung gusto ninyo pwede ninyong ipagpalit. Napaso ka ng dugo si Zhao Ritian at sumigaw, lumayas ka. Kung si Ao Woxen ang makakalaban, halos 0 ang chance niyang manalo. Sa galit niya, sinampal niya ng likod ng espada ang lalaki at napahandusay ito. Pagkatapos ay sumugod siya sa iba pang martial artists. Sa dagat sa paligid ng Lofo Island, nakatutok ang lahat ng mata sa langit. Sina Yun Xiao at Jing Qi ay patuloy na nagkakasalubong, nag-aagawan sa iron plate number 0 na magbibigay ng direktang pag-angat sa susunod na round. Sa ilang hininga lang nakapagpalitan sila ng daan-daang galaw. Balot ng gintong liwanag ang katawan ni Yun Xiao, walang pigil niyang pinakawalan ang imperishable golden body. Napatanga si Ao Woxen sa ibaba nang makita iyon. Ramdam niya agad na iba ang imperishable golden body ni Yun Xiao sa kanya, ngunit hindi niya masabi kung saan. Isang panibagong paraan kahit walang likas na talento sa body tempering na gawa ni Yun Xiao. Na may lapit sa sukdulan ang tyrant body tempering technique, tanging henyo lamang ang makakagawa nito. Napabuntong hininga si Ao Woxen, ang kanilang Ao ay pamilyang body tempering na minana sa bawat henerasyon, ngunit sa napakaraming taon tanging siya at si Ao Changkong
Ang nakaabot dahil sa pambihirang talento kaya nila na-cultivate ang Tyrant Body Tempering Technique. Maraming henyo sa clan ang gumugol ng sobra-sobrang oras para pag-aralan ito at humanap ng landas na babagay sa lahat pero lahat ay nabigo. Lalong tumindi ang dalawa sa langit habang nagbubukas at nagsasara ang kamao at palad ni Yun Xiao. Pumapailan lang ang sword chi sa paligid niya, matatalas ang bawat hiwa at pinuputol ang kawalan sa bawat tama. May puting usok na paikot-ikot sa braso ni Jing Qi, iyon ang lason ng Jiesha Profound Feather. Ngunit hindi yun makalusot sa demonic aura protection ng kalaban. Sa simula pag-agaw lang sila ng plate, ngunit habang tumatagal tumitindi ang lakas at nagiging desperado. Kung dati ay may pangamba si Yun Xiao kay Jing Qi, ngayon ay nasa peak ng 9 stars na siya. At sapat na yun para makipagsagupaan sa Divine Transcendence ng walang alinlangan. Dahil matigas ang ulo mo Brother Jing Qi, mauuna na kitang ipadala sa kanluran. Seryoso ang mukha ni Yun Xiao at puno ng killing intent ang mga mata, biglang nag-anyo siya ng Transcendence Golden Body na may 3 ulo at 6 na braso. Walang tigil sa pagbuo ng hand sails ang 6 na braso, sa paligid siya'y nilulunod ng spiritual Chi at umagos ang matibay na kapangyarihan mula sa 3 hand sails. Nagulat ang lahat na mangha sila sa makapangyarihang divine ability at napabuntong hininga rin sa sinabi ni Yun Xiao. Katatapos lang niyang umabot sa peak ng 9 star, samantalang si Jing Qi ay matagal ng Divine Transcendence. Mahirap sabihing sino ang magpapabagsak sa kanino. Floating like a dream, flying with a seal. The sea of suffering in the mortal world, transcending the other shore. Boundless heaven and earth, 6 paths of reincarnation. Iba-iba ang hand seals ng 6 na kamay, ito ang floating life seal, ang mortal world seal at ang heaven and earth seal. Nasa harap niya ang mga ito, kumikislap na parang araw at gulong. Umiikot ang 3 dambuhalang puwersa sa paligid ng avatar. Itinaas ni Yun Xiao ang 3 seal ng sabay at pinagsama sa langit, naging isang golden light shield na lawak ay ilang ektarya, at sa loob nito gumugulong at kumikislap ang 10 milyong rune. Boom boom boom. Parang may kulog na gumugulong sa loob ng golden light shield na parang malakas na ulan. Ang buong golden light shield ay nag-anyong 3 golden dragon na umuungal at gumugulong sa himpapawid. Nagulat din si Yun Xiao, unang beses niya itong subukan na pagsamahin ang 3 seal sa iisa. At hindi niya inasahang ganito ang magiging epekto. Sa nakaraang buhay niya naisip na rin niya ang paraang ito pero hindi kailanman nagtagumpay. Tanging sa 3-headed 6-armed Transcendence Golden Body niya ito na isagawa ng malaya at nakumpletong pag-isahin ang 3 seal. Ang mga dragon ay spiritual creatures ng langit at lupa. Kapag purong lakas ay natiipon sa sapat na antas, pinakamadaling mag-anyo ito bilang dragon. Matapos gamulong sa ere, ang 3 golden dragon ay umuungal at sumugod kay Jing Qi. Habang bumabagsak ang ginolding liwanag ng seal, sobrang nakakatindig, balahibo ang tanawin na babalutan ng golden ocean ang buong langit at parang mula sa malawak na kalangitan nanggaling ang 3 dragon, napaka-majestic at napaka-garbo. Bahagyang nagulat si Jing Qi pero hindi siya nataranta hanggat hindi ginagamit ni Yun Xiao ang nakagugulat niyang sword strike. Kumpiyansa siyang kaya niya iyon. Natakpan ng liver mortis ang kanyang payat na katawan, naging mabangis ang mukha, patuloy na lumaki ang katawan at sumibol ang 2 pangil. Itinaas niya ang malaking kamay na balot ng liver mortis at sunod-sunod na lumitaw ang makakapal na gininto. Ang arko ng liwanag sa kanyang braso, ito ay kidlat. Bumuka ang bibig ni Jing Qi at umatungal, nagdire siya ng blood essence papasok sa thunderbolt. Naging dugo pula ang kalahati ng langit. Bihasa rin si Yun Xiao sa thunder divine abilities, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong dugong kidlat. Puno ito ng kalupitan, dugo at kababalaghan. Gayunman ang pag-isahin ng 3 seal ang golden dragon, napakalawak at napakadakila ng enerhiya nito, espesyal itong pambasag sa ganitong uri ng kasamaan. Boom! Sumugod ang 3 golden dragon sa dugo pulang kidlat, na pulupot agad ang mga dragon ng dugo pulang kidlat at kumislap ang di mabilang na arko ng kuryente. Ngunit nang inig ang katawan ng dragon at mabilis na kumalat ang malalaking bahid ng dugo. Lalong nang itim ang mukha ni Jing Qi, pinagdikit niya ang mga palad at lumipad palabas mula
sa kanyang likuran ng Jade Coffin at bumagsak sa Thunder. Boom! Pagbagsak ng Jade Coffin sa Thunderbolt, kumalat ang nakakatakot na puwersa, parang na pako ang tatlong Golden Dragon. Nagpumiglas sila ng ubus lakas habang unti-unting nadudurog ang kanilang mga katawan. Naging di mabilang na simbolo ang mga ito na sumasayaw sa langit at nagkalat sa lahat ng direksyon. Napakaganda sanang tanawin. Pero walang oras si Yun Xiao para humanga. Lumamig ang kanyang mga mata. Nagpalit siya ng hand sails at agad na lumipad ang Tusita Heavenly Peak sa gitna ng naglalagasang gintong liwanag. May isang anino na umarangkada at ibinagsak ang bundok papunta sa Jade Coffin. Ito na ang profound level weapon. Napaigtad ang puso ni Mujia at napatili. Ano, napakalakas ba nitong profound level weapon? Tanong ni Muzuang. Mapait ang ngiti ni Mujia. Sa tingin ko hindi naman ito sobrang malakas bilang profound level weapon. Kakaiba lang ang bigat, sobrang bigat na hindi ko maunawaan. Hindi maunawaan, hindi maintindihan ng Muklan ang sinabi niyang iyon. Naduraj ng bundok na ito ang mountain splitting heaven ding ni Yitong, sabi ni Mujia. Nagulat ang lahat ng Muklan. Namilog ang mga mata at napatulala. Napatigil din si Muzuang bago napailing. Imposible iyon. Ang mountain splitter ang pinakamakapangyarihang strength type puppet ng Mu family. Kayang baligtarin ang ilog at dagat. Kayang igalaw ang mga bituin. Maging isang immortal state warrior ay mahihirapang wasakin iyon. Kung hindi ko nasaksihan mismo, hindi ako maniniwala kahit sino pa ang magsabi. Mapait na, sabi ni Mujia. Napakalakas ng bundok na ito. Panoorin ninyong mabuti. Wasak na ang Jade Coffin ni Jingqi. Masarap panoorin ang mukha niya mamaya. May alinlangan pa rin ang Muklan, ngunit tumitig silang mabuti. Nakunat ang noo ni Jingqi pero hindi niya ito gaanong pinansin sa pagkakaalam niya kay Jade Coffin. Sapat iyon para salagin ang ganitong bigat na profound level weapon. Biglang kumislap ang di mabilang na ilaw sa Jade Coffin at lumitaw ang tatlong formation. Umiikot ang mga ito isa-isa na para bang mga umiinog na core. Naglabas ng 9-colored light ang tatlong formation. Napakaganda. Nanginginig sa takot si Jingqi. Ano ang nangyayari? Magtatangkang magbukas mag-isa ang Jade Coffin at ang Divine Fiend Corpse Puppet na natutulog sa loob ay hindi lalabas kung hindi niya tatawagan. Maliban na lang kung pumasok sa isip niya ang isang posibilidad. Ang Divine Fiend Corpse Puppet ay nakaramdam ng panganib. Isang panganib na kayang wasakin ito, kaya kusa itong nagising para lumaban kahit walang pagtawag. Mabilis na bumukas ang Jade Coffin dahil sa ikot ng tatlong array core at may isang aninong sumugod palabas. Pagkalabas pa lang ng kalahati ng katawan, sinalubong na ito ng kalahating munabundok na may bigat na parang Mount Tai. Saka lang nakita ni Yun Xiao ng malinaw ang tinatawag na Fiend Corpse Puppet. Maputi ang mukha, parang jade. Nakasuklab ang jade crown at mukha itong buhay na tao. Sa totoo lang, mas mukha pa itong buhay kaysa kay Jingqi na naging parang bangkay. Paglabas ng Divine Fiend Corpse Puppet, bumuka ang bibig at naglabas ng nakaiiritang tunog. Pagkatapos iniunat ang mga kamay na balot din ng mga arko ng kuryente at bumuo ng sail sa harap nito. Boom! Samalag ang mga kamay ng Divine Fiend Corpse Puppet sa Tusita Heavenly Peak at agad na naglahong parang pinawi ang lahat ng kidlat sa langit. Parang tumigil saglit ang Tusita Heavenly Mountain. Sumigaw ng malakas ang Divine Fiend Corpse Puppet at tumilapon. Bang! Pagkatapos nito, dinurog ng bundok ang Jade Coffin at nabasag iyon ng walang suspense. Napasigaw ng ubos, kaya si Jingqi pumatong ang puting balahibo sa kanyang livor mortis at tumindig. Nagpasunod-sunod siyang sumigaw habang nakikitang nadudurog ang Jade Coffin. Nakakakilabot ang iyak. Nag-etenggal ang lahat ng balahibo ng mga tao at nagsiatres sila upang hindi madamay. Kitang-kita ring nahirapan ang Divine Fiend Corpse Puppet. Pagkatilapon nito ay tuluyang nabalik. Ang dalawang braso, bumalik ito sa likod ni Jingqi at ibinuyang-yang din ang mga pangil. Namangha si Yun Xiao. Kinaya ng Fiend Corpse Puppet ang hampas ng Tusita Heavenly Peak. Kahit natilapon, nakaligtas ito at mga braso lang ang nabali. Gaano katibay ang katawan nito. Hindi niya alam na mas malaki pa ang pagkabigla sa mga sect master. Kilala nila ang corpse Fiend sect at alam nila ang lakas ng Divine Fiend Corpse Puppet. Hindi ito tinatablan ng sandata, tubig at apoy.
Sa napakaraming taon walang sinumang nakabalita ng kahit anong makakasakit sa Finnish God zombie pero ngayon nabali ang kamay nito sa bundok ni Yun Xiao at natilapon sa isang tapik. Kung haharapin ito ang bundok ng diretsahan hindi ba't magigiba ito? Nanlamig ang mga miyembro ng reclusive families, marami ang napakilig. Gaya ng Divine Fiend Corpse Puppet naglabas din si Jing Chi ng parehong sigaw na nakakapangilabot. Napakunot ang noo ni Yun Xiao, itinaas niya ang bundok sa kamay at nanatiling alerto. Wala wala. Sa labas ng Lofo Island biglang naging marahas ang higanting Sea Turtle Corpse, iwinagayway nito ang apat na paa at hinawi ang tubig dagat. Bumuo ng malalaking alon ang mga whirlpool sa ilalim ng apat na paa ng higanting pagong at malakas ang ugong. May biglang pumasok na ideya kay Yun Xiao, mabagal gumalaw ang Sea Turtle kung wow, alang bahala si Jing Chi at makipagpatayan sa kanya, ihahagis niya ang Tusita Heavenly Peak sa hindi gumagalaw na Forest of Returning. Hindi niya paniniwala ang hindi ito ililigtas ng Sea Turtle. At kapag niligtas niya ito, kamatayan ang kapalit. Naniniwala siya na walang sinuman sa mundo ang makakayanan ng Tusita Heavenly Peak. Maliban na lang kung godly state expert. Gayunman, matapos ang nakakatakot na sigaw ni na Jing Chi at ng Finnish God Corpse Puppet, unti-unting hamupo ang lahat, bumagal ang marahas na aura at kumalma. Ang puting balahibo at livor mortis sa katawan ni Jing Chi ay dahan-daang naglaho, bumalik siya sa normal anyo bilang batang lalaking may maamong mukha. Agad siyang bumuo ng hand seal sa harap, isang parisukat na array ang lumitaw sa ilalim ng hand seal at marahang sumulpot ang isang golden coffin. Kumislap at muling nakatulog ang Divine Fiend at Divine Phoenix sa loob ng kabaong. Pagkatapos ay dahan-daang lumubog ang coffin sa kawalan at naglaho. Pagkatapos ng buong proseso, nanatili siyang nakatayo at malamig na tumitig kay Yun Xiao. Unti ring kumalma ang mabagsik na killing intent sa kanyang mga mata at naging malinaw. Pumaya pa rin ang Sea Turtle Corpse, muli itong naging anyong isla at tahimik na pumilmi sa dagat. Tahimik na humanga si Yun Xiao sa kanyang isip, tunay na lalaki rin itong si Jing Chi na gawa niyang magising mula sa violent state at kanina akala ko tuloy-tuloy na siyang mababaliw. Napakabuti, sabi ni Jing Chi matapos siyang titigan ng matagal. Ibinabari ni Yun Xiao ang pagbabantay, pagkatapos ay kumamaw siya sa hangin at bumagsak sa kanyang palad ang iron plate number 0. Iwinagayway niya ito, ngayon hindi na ba may kikipaglaban sa akin ang Panginoon? Kumislot ang mukha ni Jing Chi, para lang sa walang saysay na iron medal na ito, nabasag ang kanyang jade coffin at nasira ang kanyang Fiend Corpse Puppet. Napakalaking pagkalugi. Kahit anong number plate pa ang napulot niya, tiyak na aabot siya sa susunod na round. Nagpasikat lang sana siya, pero ngayon parang binato niya ang sarili niyang paa. Hemph! Pinigil ang galit at malamig na bumantong hininga si Jing Chi saka lumipad pababa. Sa sandaling ito nakakuha na ang lahat ng tig-iisang token at ang number 6 na token na lang ang natira sa isla. Iniunat niya ang 5 daliri at hinatak ito. Namuti ang mukha ng isa pang martial artist na may number 6. Kahit mukha nang nalugi si Jing Chi, mas pipiliin pa rin niyang harapin si Yun Xiao kaysa si Jing Chi. Nagpasya siyang mag-admit defeat na lang mamaya para hindi siya mapatay sa isang iglap. May 2 out of 9 competition pa naman, kaya may tsansa pa siyang mag-ipon ng lakas. Luminga si Qin Fei sa karamihan at nagsabi, nakuha na ba ng lahat ang kani-kanilang number plate? Ipakita na ninyo at sisimulan na natin ang martial arts competition. Ipinakita ng lahat ang numero sa kanilang iron plates, tanging si Li Yun Xiao na may numero 0. Ang automatic na umangat ng hindi lumalaban. Nagbago na rin ang metal plate sa kamay ni Zhao Rit, iyan naging number 8, ipinagpalit niya ito sa isa pang kamalasan. Lahat lumabas muna sa Lofo Island, papasok sa arena ang number 1 para sa martial arts duel. Malakas na wika ni Qin Fei, nagbago rin ang higanting water screen sa langit at lumitaw ang bagong schedule ng laban. Lumipad palabas ng isla ang grupo at naiwan ang 2 tao sa loob, isa rito si Xiao Hong. Biglang nagbago ang mukha ng isa pang martial artist, hindi niya alam kung lalaban ba siya o hindi. Gusto sana niyang sumugal, ngunit sariwa pa sa isipan niya ang tanawing pinagsabugan si Yu Shengjia at kinilabutan siya. Agad na nag-eniaya si Xiao Hong,
umpisahan na natin, pakigabayan mo ako. Kumislot ang mukha ng martial artist matapos ang matinding pakikipaglaban sa sarili. Napabuntong hininga siya, hindi na kailangang lumaban, aamin na ako ng talo. Mag-admit defeat. Bakit? Natigilan si Xiao Hong at agad naging alisto, niloloko mo lang ba ako, may nagtangkang. Manday na para manalo dati. Madilim ang mukha ng cultivator na iyon at inosenteng sabi niya, you think I want to admit defeat? You can think whatever you want. Lumingon siya at lumipad palayo na galit. Lahat ng strategy ay pwedeng gamitin sa martial arts competition, sabi ni Qin Fei, pero kapag umamin ka ng talo-talo ka talaga. Nanalo si Xiao Hong ng Jade Drop Sect at umabant sa top 12. Sumuko ang kalaban ng hindi man lang lumaban kahit medyo nakakagulat, inaasahan pa rin. Kaya hindi gaanong nagdulot ng reaksyon. Ang sumunod na ilang martial arts duels ay hindi rin masyadong matitindi at mabilis na naitakda. Ang mga nanalo, sina Ao Wuxin Jingqi at Cheng Qingxi, ay sinukuan ng mga kalaban kahit ang katapat ni Wu Dacheng ay sumuko na rin at tila nag-iipon ng lakas para sa 2 out of 9 na tsansa. Sa mobile talong may pag-aalala ni Muzu ang young master yun. Ano ang tingin mo kay Jing Qi sa laban kanina? Kumpiyansa ka bang masuppress mo siya? Bumalik sa wisyo si Yun Xiao, unang beses niyang ipakita ang 3-in-1 seal at lampas sa inaasahan ng kapangyarihan. Nakatamo rin siya ng bagong insights kaya abala pa siyang nagbubulay pagkatapos ng laban. Nang tanungin ni Muzu ang saka siya sumagot, warm-up match lang yun, hindi pa kami totoong nagsalpukan, kaya mahirap sabihing sino ang panalo, pero nahulaan ko na ang tunay niyang lakas. Kahit hindi ako manalo, hindi rin ako matatalo. Tumawa si Muzu. Ang haha, dinurog mo na nga ang Chaos Jade Coffee niya tapos warm up lang. Kung maririnig ito ni Jingqi, tiyak mamatay siya sa inis. Si Mujia ay nagbubunyi rin. Tumawa siya, young master yun, basta hawak mo ang sword na pumatay sa Sea Devil Monkey. Hindi maglalakas loob si Jingqi na makipaglaban, pero medyo mabagsik ka rito. Yun ay Chaos Jade Coffin ng Corpse Finsect Sok. Chaos Jade Coffin. Kakaiba ba ang coffin na iyon? Tanong ni Yun Xiao. Ano ang espesyal dito? Higit pa sa kakaiba, sagot ni Muzu, ang maari itong ituring na #1 treasure ng Corpse Finsect. Bukod sa Divine Fin Corpse Puppet, sinasabing gawa ito sa Chaos Jade kaya kayang mag-nourish ng zombies kung hindi makahanap ang Corpse Finsect ng kapalit na Corpse Racing Coffin. Malaki ang problema, ang Golden Coffin na tinawag niya kanina ay pamalit, pero malayong mas mahina kaysa sa Chaos Jade Coffin. Tama, kung walang suporta ng Chaos Jade Coffin, patuloy na hihina ang Divine Fin Corpse Puppet. Dagdag ni Mujia, masasadsad din ang Corpse Finsect. Haha, mukhang gustong mamatay ni Jingqi ngayon. Tawa ni Muzu. Ang ganda ng mood niya at sabi pa niya, kahit ibigay pa natin ang True Dragon Secret Treasure, baka hindi pa rin mabawi ang pagkalugi. Ang master yun, nakagawa ka ng malaking kabutihan. Haha. Nanlaki ang mata ni Yun Xiao at mapait na ngumiti. Ang tinatawag ninyong kabutihan para sa akin ay bitag buo pala ang halaga ng coffin. Mukhang hindi na ako tatantanan ni Jingqi hanggat hindi ako patay. Tiyak yun, kaya kung may tayen sa huwag kang mag-alinlangan. Tugon ni Muzu. Ang hindi nawawala ang ngiti sa mata. Siya ang unang nang provoke ngayon, sagot ni Yun Xiao. Kung ipagpapatuloy niya, hindi ko siya palalagpasin. Bagaman medyo nabugnat siya na nagkaroon ng mabangis na kaaway dahil lang sa simpleng salpukan, hindi naman siya taong takot sa gulo kung hindi marunong makisama ang kabila, kaya niyang ilabas ang lahat sa Divine Realm tablet at wasakin ang buong Corpse Finsect. Matapos niyang maisip ito, nawala ang alinlangan at nagsimulang manood muli ng martial arts. Sa Lofo Island, si Zhao Rit iyan iyon, ninakaw niya ang Iron Token ng iba at ikawalong umakyat. May bakal na espada sa likod at napaka-overbearing ng aura. The Burning Moon Sect. Kumunat ang noo ni Zhao Rit iyan nang makita ang maamo at parang iskolar na anyo ng kalaban. Malabong naalala niya na disipulo ito ng Burning Moon Sect. Sa malayo nakatawa ng hilaw si Mi Hong ng Bloodcrow Palace. Haha, Brother Tian Pong. Mukhang mapapahamak ang disipulo mo. Hindi basta si Zhao Rit iyan, pangalan pa lang. Nanginginig na ang mundo. Sumanghal siyang Tian Pong, pinuno ng Burning Moon Sect. Ang martial arts competition ay tungkol sa cultivation, battle strength at intelligence, hindi pangalan. Kahit sa pangalan hindi rin naman pahuhuli ang disipulo ko.
O nagulat si Mihong mukhang hindi pamilyar ang disipulo mong iyan ano ang pangalan niya. Hindi sumagot si Yang Tian pang ngumiti ang disipulo sa isla at pinagdikdikan ang alikaboksa. Manggas hehe tandaan mo na lang ang pangalan ko Yap Liang Chen. So what kung Yap Liang Chen ka kumunot ang noo ni Zhao Rit Ian at umirap ako si Zhao Rit Ian. Hindi kumbinsido. Kung sa tingin mo may lakas kang makipaglaro sa akin si Liang Chen hindi ko mamasamain na. Tapusin ito hanggang dulo. Ngumiti ang disipulo na puno ng tiwala mahilig si Liang Chen sa mga taong feeling outstanding. Ngisi si Zhao Rit Ian hindi ko alam kung sino ang feeling outstanding ang martial arts. Competition ay desisyon ng lakas hindi ng salitang hamkag. Hehe ipapaintindi ko sayo na hindi nagsasalita ng hamkag si Liang Chen malamig na tugon ng disipulo, kung hindi hamkag magsimula tayo. Binitiwan ni Zhao Rit Ian ang mahabang espada sa likod at agad umakyat sa langit sunod-sunod. Ang handsails at lumaki ang espada saka ibinagsak. Boom! Kumislap ang katawan ni Yap Liang Chen at umatras ng 10 metro sumalpok ang higanting espada sa dating kinatatayuan niya at bamuka ang malaking bitik sa lupa umuga. Ang buong isla, ramaga sa ang sword chi wave sa lahat ng direksyon. Pagkababa ni Yap Liang Chen ay sinalubong siya ng alon ng sword chi tinangay siya paatros. Nang sandaang talampakan, ang mga batong nagkabilang gilid ay paulit-ulit na naiangat sa hangin ng sword wave na puno. Ang langit ng mga tipak na parang lumilipad na himulmo. Bumaba si Zhao Rit Ian sa ibabaw ng higanting espada tumindig at nagkrus ang mga braso. Tumawa Ye Liang Chen ay wala. Nag-init ang ulo ni Yap Liang Chen gawin mo ang gusto mo pero sinasabi ko sayo huwag mo. Akong pilitin na gamitin ang trump card kung may daan akong paraan para tapatan ka at wala kang magagawa. I'm really dog. Sumumpa si Zhao Rit Ian at sumugod. Lumipad mula sa lupa ang higanting espada at naging 3 talampakan ang haba. Hinawakan niya ito at ibinaba. Ang swordsmanship niya ay malawak mabangis at dominantis napakalakas kung hindi niya makukuha ang numbered metal plate. Bumuhos ang sword chi na parang ulan at tinakpan si Yap Liang Chen. Ang paligid sa loob ng ilang zang ay puro sword energy at ang mga batong lumilipad ay naduroj agad. Wala nang atrasan si Yap Liang Chen kailangan niyang salagin gamit ang espada isang maliwanag na espada ang lumipad mula sa kamay niya at gumapang sa pagitan ng mga puwang ng sword energy. Marunong ka rin pala. Ngisi ni Zhao Rit Ian pero trick ay trick pa rin at walang saysay laban sa sword art ko. Umatras siya ng isang hakbang at inilagay ang espada sa dibdib hinarang ang atake ni Yap. Dang isang malinaw na tunog ng espada. Bumuo ng handsil ang kaliwang kamay ni Zhao Rit Ian at itinuro ang espada biglang bumigat. Ang sword force parang bundok na dumagan sa espada ni Yap Liang Chen yumuko ang talim at hindi na niya makayanin. Nagulat si Yap Liang Chen gusto niyang hilahin pabalik ang espada pero parang naipit ito ng napakalakas na puwersa hindi makausad o umurong kailangan niyang saluhin ang bagsak ng espada. Umiwarp ang espasyo sa paligid ng katawan niya dahil sa sword momentum at halos hindi siya makagalaw lumubog ang mga paa niya sa lupa at nabitak ang sahig. Die! Sigaw ni Zhao Rit Ian kumikislap ang killing intent parang gumuho ang bundok ang sword. Momentum. Boom! Nabasag ang lupang kinatatayuan ni Yap Liang Chen at sumirit ang dugo tumilapon siya. Klang! Muling umindayog ang espada ni Zhao Rit Ian at umatake. Alam ng lahat ang prinsipyo ng pagsalo ng mahina lalo na sa ganitong buhay o kamatayang laban. Ang higanting espada ay naging sea of swords at ang mga patong-patong na talim ay bumagsak na parang yelong ulan. Nanikip ang mga papayla ni Yap Liang Chen hindi niya alam kung dahil sa pagdurugo o sa takot. Mabilis siyang nagsabi Sir please stop dapat marunong kumilala sa oras kung susuko ka. Ngayon bibigyan kitang mabigat na gantimpala sa hinaharap. Ihahatid na kita sa langit hindi na kailangan ang pasasalamat. Go sigaw ni Zhao Rit Ian at bumagsak ang sword wheel ng yelong ulan. Boom 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 boom. Paulit-ulit na nabibiyak ang lupa sa bagsak ng espada itinabon ni Yap Liang Chen ang espada sa harap para depensa ngunit hindi niya nakayanan ang sobrang dominanteng sword power at sa huli ay nabasag. Muling samuka siya ng dugo at umatras ng walang tigil nangangatog na ang katawan huwag kang obra.
Hindi na siya pinansin ni Zhao Ritian, lumipad at muling umindayog ang espada, nagulat si Yap Liang Chen at tumalon pataas para tumakas. Ngunit mas mabilis ang momentum ng espada kaysa kanyang body technique, tinamaan siya. Sa ere muling sumirit ang dugo at buong katawan niyang tumilapon sa dagat kasabay ng sword. Shi, wala, nabiyak din ang dagat at may bahagyang dugo pulang kulay. Liang Chen, malungkot na sumigaw si Yang Tianpang at tumalon sa dagat, tumitipa sa mga alon. Pumasok din sa dagat ang sword Shi ni Zhao Ritian at nagsabog ng walang hanggang alon sa langit. Hindi na makita si Yap Liang Chen. Ang dami mong Saturday sa akin, so what kung Yap Liang Chen, katandaan mong ako si Zhao Ritian, hindi mo na kailangang magpasalamat sa daan patungong kanluran. Malamig na sambit ni Zhao Ritian, ibinabalik ang espada sa likod at humarap kay Qin Fei Lord. Pakihatol na matay si Yap Liang Chen. Liang Chen, nakatayo pa sa dagat si Yang Tianpang at nag-aalala sa pagtawag. Bumaba ang lahat ng disipulo ng Burning Moon Sect at nagsisidab sa dagat para maghanap. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Fei at may kahirapan sa tinig, nawawala si Yap Liang Chen. Hindi natin alam kung buhay pa kung hindi siya lilito sa loob ng isang oras. Si Zhao Ritian ang panalo, dahil patakaran ng kompetisyon na alinman ay death o surrender o pagsuko ng sect leader. Mahirap magpasya ngayong nawawala si Ye Liang Chen, kaya binigyan sila ni Qin Fei ng isang oras na palugit. Sa kasamaang palad, hindi na muling lumitaw si Yap Liang Chen. Matagal na hinanap ni Yang Tianpang at ng mga disipulo ng Burning Moon Sect ang karatig dagat, ngunit hindi nila ito makita. Malamang ay tinuhag siya ng sword Shi, lumubog sa kailaliman at kinain ng Sea Beast. Pagkatapos ng laban ni Zhao Ritian at Yap Liang Chen, sumunod ang isa pang earth-shattering nasalpukan. Isa rito si Hu Yugong na dati ay nanalo sa pamamagitan ng tuso, ngayon ay nakipagharap siya ng hayagan at sa libo-libong palitan ay nanalo siya ng manipis. Salamat sa pagpaparaya. Tuwang-tuwa si Hu Yugong matapos manalo, lumipad siya sa langit at nagsimulang mag-recuperate sa ilalim ng proteksyon ng sect. Ang martial artist at sect member na tinalo niya noon ay nakatingin ng malamig, kung hindi dahil sa katusuhan ni Hu Yugong, malamang nasa top 10 na sana sila ngayon. Inunat ni Qin Fei ang kamay at hinaplos ang hangin at naging malinaw ang mga pangalan sa water screen. Ang 10 pangalan ay sina Yun Xiao Xiao Hong Ao Waxen Jing Chi Cheng Ching Si Zhao Ritian, Wu Dacheng Hu Yugong Zhang Haoj ng Pilson Sect at Tu Yunpang ng Blood Crow Sect. Ayon sa plano 2 out of 9 dapat, ngunit patay na si Ye Liang Chen ng Burning Moon Sect. Kaya 2 out of 8 na magdedraw tayo muli. Muling naglabas si Qin Fei ng crystal ball at inihagi sa langit, pumutok yun at naging 8 maliliit na bola at nagkahiwa-hiwalay. 8 figure ang lumipad pataas. Sa 8-4 lang ang maayos ang kondisyon at kusa ng sumuko sa top 10 ang 4 na natalo ay mukaing mapapasubo. Alam nilang mahirap manalo. Pagkaraan ng ilang laban, napili ang huling 2 pwesto. Sila ay si Buyong Yuan, disipulo ng Star Valley, at si Xinyang Miao, disipulo ng White Crane Duck. Balot sila ng dugo at tuloy-tuloy sa pag-inom ng gamot para pigilin ang sugat, ngunit hindi maitago ang saya sa mga mukha nila. Basta makapasok sa top 12, malaki ang benepisyo ng sect sa kota para sa Langya Immortal Realm at sa True Dragon Secret Treasure. Tataas din ang katayuan at pakinabang nila sa loob ng sect. Ibinaling ni Muzu ang tingin sa 4 na pangunahing sect na kaalyado ng Muklan. Nakangiti sina Chaiju ng Pilson Sect at Mi Hong ng Blood Crow Sect at masayang nag-uusap. Sa kabilang banda, madilim ang mukha ng Burning Moon Sect at Flying Dragon Sect. Hindi lang sila natalo sa martial arts competition, kundi may namatay pang mga disipulo, nawawala pa ang mga bangkay. Huwag kayong panghinaan ng loob, aniya bilang martial artist mula pa sa unang yapak sa landas ng martial arts. Maaaring mamatay sa anumang oras, ibig lang sabihin nito kulang sa kapalaran at oportunidad. Humugot ng malalim na buntong hininga sina Yang Tianpang at Tang Jie at nagpakalma ng loob. Tumagal ng 3 araw at 3 gabi ang buong round of 12, mabilis lang lumipas para sa lahat. Bukod pa rito, nakakuha sila ng malalaking benepisyo dahil sa pag-usad ni Yun Xiao, kaya pakiramdam ng lahat hindi nasayang ang pagpunta nila.
Sa sandaling ito malinaw na nakalista sa water curtain sa langit ang 12 pangalan. Ngunit dalawa sa mga iyon ay Li Yunxiao kaya medyo nakakatawa tingnan. Natukoy na ang top 12 sabi ni Qin Fei manatili ang mga sect members ang iba ay maaari nang umalis. Naguluhan ang karamihan lalo na ang mga wandering cultivators at naging hindi kontento. May isang nagsabi hindi ba kami pwedeng manood ng pinaka-exciting na laban ng top 12 hindi. Panaging ganito ka-overbearing dati. Tumawa si Qin Fei hindi dahil ayaw kong ipapanood sa inyo kakaiba lang ang sitwasyon. Ngayon may kinalaman ito sa ilang lihim ng aming hidden sects pasensya na at hindi namin ito maipapakita. Lalo pang nadismaya ang lahat. Bakit sigaw ng isa sa martial arts battle ng reclusive family sinasabi ninyong reclusive kayo? Paano naman kaming mga rogue cultivators hindi ba kami reclusive? 200 taon na akong nakatira sa North Sea at pinapanood ko ang bawat martial arts competition mula umpisa hanggang dulo hindi pa ako nakakita ng ganito isa pang boses. Hindi na nagpaliwanag ang tatlo at nagsimulang maglatag ng formation sa isla. Sa isang tingin na unawaan ni Yun Xiao na medium-sized teleportation array ang itinatayo ng tatlo dahil may array disk hindi komplikado ang pag-set up. Hindi rin umalis ang mga wandering cultivators patuloy silang nakatingin at nagbubulungan. Makalipas ang ilang oras tapos na ang medium teleportation formation sa clown nito ang ilang mo at kayang mag-teleport ng mahigit 1,000 tao sa isang pusada isa pa direct aisle. Teleportation formation ito na papunta lang sa iisang lugar kaya tipid sa materyales at enerhiya. Nagtataka ang lahat kaya ba kailangan dumaan dito ang top 12 para sa martial arts competition. Grounds. Napaka-misteryoso saan kaya papunta ang dulo nito. Pasensya sa paghihintay sabi ni Qin Fei ang kabila ng teleportation array na ito ang martial arts competition grounds ng top 12 pumasok na sa array. Tahimik ang langit at walang gumalaw pawang mga bulungan lang ang maririnig. Mula sa J-Drop Sect narinig ang boses ni Yin Hui kung maaari saan patungo ang kabila ng formation. Pagdating ninyo malalaman ninyo sagot ni Qin Fei. Hindi na kontento ang sagot at malamig ang boses ni Zhu Tianhanemph kung ang kabila ay danger zone tapos ang buong hidden sect. Lalong yumangay ang hinala sa langit lahat ng sect ay nag-aalala sobrang nakakalito ang mga pagbabago ng natural mode ocean at ngayon ipapadala pa sila kung saan-saan kaya natural lang ang pangamba. Tumawa si Qin Fei ano bang mapapala ng natural mode ocean kung ililibing namin ang lahat? Bukod pa rito sa lakas ninyong lahat kung magsasama-sama kayo saan mang dako ng mundo. Walang lugar na makakakulong sa inyo kung hindi kayo naniniwala maaari kayong pumiling. Huwag sumama. Mayabang si Lord Qin Fei sabi ni Muzuang kung hindi kami sasama hindi ka makakapag-ulat. Hindi ba kahit paano magbigay ka man lang ng pahiwatig tungkol sa kabilang dulo ng teleportation formation? Pasensya na Lord Muzuang umiling si Qin Fei kapag sinabi ko hindi na ako makakaulat. Kung ganoon paano ninyo mapapaniwala ang lahat senggal ni Muzuang? Hehe. Mula sa leaf-shaped warship ng Fuyao Palace narinig ang mapang-asar na tawa ni Biu Isang. Malaking grupo ng mga lalaking takot mamatay kung ayaw nila kami na lang ng Fuyao Palace. Ang pupunta makukuha namin ang first place. Kumislap ang battleship sa langit at mabilis na lumiit sa dulo lumitaw ang mahigit 10 tao. Pawang kababaihan. Ang nangunguna ay sina Bius Han at Cheng Qingxi. Bumaba ang starship sa kamay ni Biyan maingat niya itong itinabi sinulyapan niya ang kalangitan na may pang-asar at inakay ang lahat papasok sa array. Maraming salamat mga lord nakangiting sabi ni Cheng Qingxi may reward ba ang unang Totanggo sa battlefield. Hinaplos ni Qin Fei ang balbas at ngumiti si Lady Nankuyu ang nasa kabila pwede mong hingin sa kanya ang reward ngunit ang sect na unang pumasok ay mauunang makaunawa sa kapaligiran malaking tulong yun para manalo sa martial arts contest. Nakatayo ang mahigit 10 babae ng Fuyao Palace sa loob ng malapad na teleportation formation kaya maluwang tingnan. Sinimulan ni Weng Yangyo at Wang Tianlo ang pagcast para buhayin ang formation. Kumalat ang malakas na spatial energy na umiikot sa ibabaw ng formation unti-unting naging malabo ang mga figure ng Fuyao Palace at tuluyang naglaho. Para sa natitira maaari kayong umalis o manatili sabi ni Qin Fei pansamantala lang ang
teleportation formation na ito may limit ang bilang ng gamit kapag nasira na hindi na kailangang. Tumuloy, sabi ni Yun Xiao, napatigil ang ekspresyon ni Musuang at tila nag-alinlangan. Young Master Yun, hindi ka ba takot na may patibong ang natural mode ocean, tanong ni Muyu. Kahit kadalasan ay wala nitong ganitong random teleportation ay masyadong kakaiba. Tama ang sinabi ni Qin Fei, sagot ni Yun Xiao na nakangiti, kung magsasama-sama kayong lahat. Walang danger zone sa mundo, isa pa malinaw na one-way teleportation formation ito, nakona. Na ang Fuyao Palace, ano pa ang dapat katakutan? Tama si Young Master Yun, na sabi ni Musuang. Bumuhay ang buong mobile mechanism at lumipad mula sa langit papasok sa array. Kumunat ang noo ni Qin Fei. Lord Musuang, pakiusap, itabi ninyo ang profound level weapon. Malulustay ng ilang ulit ang primordial stone sa pag-teleport ng ganito kalaking bagay at masisira rin ang formation. Anong pakiko kung maluste ang primordial stones at masira ang formation, sagot mula sa mobile. Walang pakialam si Musuang, basta may tawid ang aking muklan kahit masira pa ang formation. Hindi ba sobrang makasarili ang mga salitang iyan, tanong ni Qin Fei. Singgal ni Musuang, mga lord, ipinadala kayo ng Heavenly Chasm Sect para pagsilbihan ang martial arts competition, ibig sabihin para maglingkod sa lahat, hindi para abalahin kami malaya. Kaming pumasok sa gusto naming paraan, kung kaya ninyo tanggalin ang teleportation array at huwag ninyo kaming i-teleport. Ang tatlo, hehe. Pawis ang maraming mandirigma sa himpapawid, tanging ang pinuno ng Mo family lang ang may lakas ng loob na kausapin ang mga tao mula sa natural mode cliff sa ganitong paraan. Kung iba pa iyon, matagal nang pinaalis. Hindi maganda ang mukha ng tatlo mula sa natural mode ocean, ngunit hindi nila kayang eye-off ang teleportation formation at hindi rin nila kayang galawin ang Mo family. Tunay na kahanga-hanga si Lord Musuang, nawaway magtagumpay kayo, malamig na sabi ni Qin Fei. Galit na ang mukha niya pero hindi niya maipakita, pinakawalan nilang tatlo ang lakas para buhayin ang array, umuga ang buong espasyo at yumanig ang mobile machine. Akala ninyo matitinag ang Mo family sa ganyang tuso, ay activate ang stabilization mode. Narinig ang ngisi ni Musuang, binalutan ng pulang liwanag ang mobile machine at biglang tumahimik. Hindi na ito naapektuhan ng spatial turbulence at dahan-dahan itong naglaho sa itaas ng array. Sobrang pangit ng mukha ng tatlo mula sa natural mode ocean, ramdam nila ang rumaragas ang elemental energy sa loob ng katawan. Hahaganyan talaga ang ugali ni Musuang, mga lord, huwag ninyong ilagay sa dibdib. Boom! Bumagsak din ang battleship ng Blue Sky Sect at nag-alikabok. Lalong sumungit ang mukha ni Qin Fei at malamig na sabi, Yin Hui, magtatangka ka rin bang maging Tyran Aikal? Tumawa si Yin Hui, ang natural mode ocean ay tungkol sa fairness at justice. Kung kaya ng Mo clan, bakit hindi kaya ng Biluo Sect? Kung hindi, saan napunta ang fairness? Kung ganyan, malamig na sabi ni Weng Yangyu, tatlo lang kami ang mananagot sa teleportation. Kapag bumagsak ang formation, wala kaming pananagutan. Tama, tugon ni Qin Fei. Naging walang ekspresyon ang tatlo, agad nilang pinaandar ang array at na-i-teleport ang battleship. Nang makita ng karamihan na nakaalis na ang Fuyao Palace, Mo clan at Biluo Sect, hindi na sila nag-alinlangan at nagsilapit sa formation. Sunod-sunod ang iba't ibang liwanag ng teleportation habang dumarami ang sect na naipapadala. Natanong ni Qin Fei si Jingqi na malamig na nakatayo sa tabi at tinanong, dadalhin ba ni Lord Jingqi ang motionless forest? Sumanghal si Jingqi at mag-isa na lumipad papasok sa formation, halatang masama ang loob at ayaw makipag-usap. Makalipas ang ilang oras na ipadala na ang lahat ng hidden families at sect, na iwan ang napakaraming independent martial artists na nakatayo sa himpapawid at sobrang hindi kontento. Ito ang atas ng natural mode cliff, sabi ni Qin Fei, hindi ito desisyon naming tatlo mangyaring umuwi na kayo, kapag pinadaan pa namin kayo mapaparusahan kaming tatlo. Maraming bahagi ng medium-sized teleportation formation ang bumigay dahil sa sobrang puwersa. Pumalo si Qin Fei ng palad at umikot ang matalas na astral wind at dinurog ang buong formation. Pagkatapos, nag-anyo silang tatlo ng flowing lights at umalis at hindi na pinansin ang daang taong naiwan sa himpapawid.